suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Po ang Diyos sa umagang ito at welcome po sa ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa. At ako po ay excited, ako po ay maligaya, natutuwa na kayo po ay makasama sa umagang ito at tayo po ay magkakasamang pag-aaralan, pagbubulay-bulayan po ang salita po ng Panginoon na Kanya pong inihanda sa buhay ng bawat isa. Muli po ay kayo po ay aking pinasasalamatan sa pakikinig, sa panonood po ng ating morning devotion na ginaganap po tuwing Monday, Wednesday, and Friday. At sa umaga pong ito, muli po ako si Pastora Jonah Alba na makakasama nyo bilang po mag-aral ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Pero bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. I-acknowledge po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of your Son Jesus Christ, with the power of your Holy Spirit, kami po ay patuloy na lumalapit sa trono ng iyong kapangyarihan. Ikaw po ay aming itinataas sa aming buhay, niluluwalhati, pinupuri. Ama, kung wala po ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, kung wala po ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu, wala po kaming magagawa. Forgive us, O God, sa lahat po ng nagawa naming pagkukulang, pagkakasala, at ang amin pong gagawin sa umagang ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na lagi mong ipinagkakaloob, sa boldness, courage, love, and compassion na lagi po namin nararamdaman at nararanasan tuwing ipapahayag po namin ang iyong salita. Salamat, O Diyos, sa mga nakikinig, nanonood sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ngayon pa lamang, anuman po ang sitwasyon ng kanilang buhay, ito po'y kanilang tinatagpo. At ang salita mong pag-aaralan namin sa umagang ito ay magsilbi lamang pagpapala at paglago ng kanilang pananampalataya, O God. Lord, salamat. At ang lahat po ng bagay, ang pagbubulay-bulay po ng iyong salita, ay ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Pangunahan mo kami, O God. Be our teacher, O God. At Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas, manguna sa aming buhay. Lord, receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa. At excited na po ba kayo na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito? At alam po natin na sa
buong buwan na ito ay atin pong tinatalakay sa samang pinag-aaralan ang kapangyarihan po ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa atin. At praise God po at sa umagang ito ay muli tayo ay nabigyan ng pagkakataon na kayo ay makasama ko at makasama niyo rin po ako. At pag-aralan po natin sa umagang ito ang power of the Holy Spirit as our teacher. The power of the Holy Spirit as our teacher. Sa umaga pong ito ay makibukas po kayo sa salita ng ating Panginoon at ito po ay matatagpuan sa John chapter 14 verse 26. Na ito po ang sinasabi, ang sabi po dito, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang sabi po dito sa John chapter 14 verse 26, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Purihin po ang pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Dito po ay sinasabi na ang patnubay, ang banal na spirito na susuguin po ng Ama. At ito nga po ay atin na pong sinugo na po niya. Ito po ay atin ang nararanasan sa ngayon. Ang sabi po diyan ay siyang magtuturo po sa atin. He will teach us everything. Ano po? And remind us sa lahat po ng mga sinasabi sa atin ng Panginoon. At alam po naman natin na ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay matatagpuan po sa kanyang banal na salita. Ano po? At bilang po para po tayo lagi ma-remind na yun po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, the Holy Spirit teach us. Ano po? Because only the Holy Spirit can search all things. Kaya po sa umaga pong ito, bakit po kaya ganun katindi ang kapangyarihan ng banal na spirito that He can search all things? Ano po? He can search all things. Sabi po doon, lahat ng bagay ay kanya pong natatalos. Ano po? Ano po yung kapangyarihan ng Holy Spirit na meron as our teachers, as our counselor, at as our guide? Sabi nga po doon ay yun po yung sabi po ay nagtuturo, nagga-guide sa atin. Sabi po, as our teacher, ano po? What is the power of the Holy Spirit as our teacher? Ano po yung kailangan natin? Sabi nga po doon, ay napakamakapangyarihan po ng banal na spirito. Kapag po ang banal na spirito ng Diyos ay nag-manifest sa buhay ng bawat isa, grabe po, maa-amaze po kayo sa pwedeng mangyari at pwedeng gawin ng isa pong puspos ng banal na spirito. Marami po tayong nakikita na kapag po ang isang nakakilala sa Diyos ay napuspos ng banal na spirito, naandun po pumapasok po yung gift of the Holy Spirit na pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo. Na tayo po nagagawa po natin sa tulong po ng banal na spirito na kapag po tayo ipinanalangin natin ang may sakit po ay gumagaling. Yun po ba ay dahil sa ating kaalaman? Dahil sa ating kakayanan? Hindi po yun. Dahil po yun sa banal na spirito ng Lord na nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. Bakit po ang isang nakakilala sa Diyos, ang isang lingkod ng Diyos ay nakakagawa ng himala? Nakakabuhay ng patay, nakakapagpalakad ng mga pilay, nakakita po ang mga bulag. Yun po ba ay dahil sa kanilang kakayanan? Hindi po. Yun po ay dahil sa kapangyarihan po ng banal na spirito na nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. Bakit po ang marami ay nakakapagsalita ng iba't ibang wika? Bakit po yung iba ay nakakapag-interpret po ng ibig sabihin ng mga iba't ibang wika ngayon? Bakit po yung iba ay nagkakaroon ng spirit? Bakit po ang iba ikita kung ano ang mangyayari? Sa hinaharap? It is because the power of the Holy Spirit within us. Kaya po, ngayon po pag-aralan natin
Bakit po napakahalaga na yung kapangyarihan ng banal na spirito bilang mga lingkod ng Diyos ay atin pong makamtan, atin pong nasahin, atin pong hilingin sa Diyos na ito po ay siya pong magturo sa atin. Ano po yung dala ng kapangyarihan ng Holy Spirit as our teacher? As our teacher is indispensable. Ito po talaga indispensable. Kailangan. Why? To know the truth behind this world. Marami pong nangyayari sa mundong ito na hindi po natin na maunawaan. Yung pong mga nangyari na at mangyayari pa lamang. But the Holy Spirit teach us to know everything. Why? Only Holy Spirit can search everything. Ito po yung nagpo-cultivate sa ating inner strength and determination. Why? Sabi po doon in 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 14, why the power of the Holy Spirit as our teacher is indispensable. In 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 14 says that, for who among men knows the thoughts of the man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God. We have not received the spirit the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given to us. This is what we speak, not in words taught as by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truths and spiritual words. The man without the Spirit does not accept the things that came from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Purihin po ang Diyos. Dito po sa ating binasa ay ipinaliliwanag na hindi po, sabi po doon, walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman po, walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos maliban po sa espiritu ng Diyos. At sabi po dito, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang maunawaan ang kaloob niya sa atin. Hindi po natin mauunawaan ang anumang kaloob ng ating Panginoon kung hindi po ang nananahan sa atin, ang nagmamanifest sa buhay natin ay espiritong galing sa Diyos. Napakahirap pong maunawaan ng mga nangyayari ng kalooban ng Diyos. Napakahirap pong sumunod. Napakahirap pong isapamuhay ang bunga ng banal na spirito kung hindi po ipapaunawa to sa atin ng Espiritu ng Diyos. Ano po? Sabi po doon, sa mga nagtataglay ng Espiritu, sabi po doon, ang mga kaloob niya sa atin ay ipinapaliwanag ng katotohanan ng espiritual. Yun daw pong espiritong ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, yun po yung nagbibigay ng mga pananalitang turo ng Espiritu at ayon sa karunungan ng tao. Sapagkat kapag po tayo ay Spirit-filled, salitang katulad po ng katuruan at kaalaman ng tao, kundi karunungan na nanggagaling na po sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng paraang espiritual. Purihin po ang Diyos.
Yun pong ating ginagawa kapag po hindi po tayo guided ng Holy Spirit, hindi po natin kayang gawin. Kaya po nating isakripisyo yung ating personal na pangangailangan for the sake na maabot po natin, ma-spread po natin yung salvation na nagbubuhat sa ating Panginoon. Kung minsan po, marami po tayong isinasakripisyo, maging po yung ating personal na needs, maging po yung ating kung minsan yung pangangailangan po ng ating pamilya, po isinasakripisyo natin. Yung pansarili nating kaligayahan, masunod lamang po natin ang kalooban ng Lord. Paano po natin magagawa ang magpatawad, mahalin ang ating kaaway kung hindi po tayo tinuturuan ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat noon pong tayo ay nasa mundo pa, hindi pa po natin nakikilala, hindi pa po nagmamanifest sa atin ang salita ng Panginoon. Kapag po tayo ay ginawa ng masama, ginagantihan po agad natin. Kapag tayo pinagsalitaan ng masama, ginam din po ang ating ginagawa. Pero buhat po nung nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, nag-manifest po of the Holy Spirit bawat na andun po na kayang-kaya nating magmahal, kayang-kaya nating umunawa, kayang-kaya nating maging mahinahon, at higit po sa lahat, kayang-kaya po nating pigilan ang ating sarili para po hindi mapahiya ang Lord sa ating buhay. Yun po ba ay dahil sa ating lakas, dahil sa ating kapangyarihan, dahil po tayo magaling, dahil po tayo marunong? No, it is because the Holy Spirit. It is because the power of the Holy Spirit alone sa buhay po ng bawat isa. Kaya po napakapalad po natin. Napakapalad po natin kung ang ating pong puso ay bukas. Ang ating pong puso ay lagi natin i-welcome ang kapangyarihan, ang manifestation ng Holy Spirit. Kung ang manifestation po ng Holy Spirit ay laging nakikita sa ating buhay, praise God. Dahil ito po ang kalooban ng Panginoon. Dahil ito po at kailangan. Sapagkat hindi po natin mauunawaan ang kalooban ng Lord sa buhay natin. Bakit po tayo may mga manggagawa na okay lang sa kanila, na umalis sa kanilang sariling tahanan, umalis sa kanilang sariling lugar na kinagawian at pumunta sa ibang lugar para lamang po maipahayag ang salita ng Diyos. Para lamang po ang marami ay makatanggap ng kaligtasan na nagbubuhat sa Diyos. Why? Isinasakripisyo po nila ang lahat sa kanilang buhay. Why? Because it is the power of the Holy Spirit that dwell in us. It is the power of the Holy Spirit that give us strength, that give us courage to cultivate our inner strength and determination na magawa po ang kauban ng Panginoon. Glory to God po. Salamat sa Diyos. Sapagkat sa bawat isa po nagmamanifest, nakikita, dumadaloy ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, complete package. Kapag sa bawat isa, lagi po nating ini-embrace, lagi po nating pinapahalagahan, at lagi po nating yung pagtuturo po ng banal na Espiritu ay lagi pong nating nararanasan at sinusunod. Grabe po yung resulta sa isang anak ng Diyos, sa isang pinili ng Diyos, sa isang lingkod ng Diyos na lagi po niyang ina-acknowledge ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Why? Because only the power of the Holy Spirit knows that deep things ng Lord. Yung sabi nga po yung pinakang malalim na panukala ng Panginoon. Meron pa. Hindi lamang ito. Pero ang lahat po ng bagay ay ipapaunawa ng banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Marami po tayo na sa atin pong paglilingkod, sa atin pong pagsunod sa Diyos, marami po tayong bagay na nahihirapan tayong unawain. Pero the Holy Spirit teach us to understand everything. Kailangan lang po nating dumepende, kailangan lamang po nating magtiwala sa mighty moving
ng Holy Spirit sa ating buhay. At ang sabi nga po doon, the power of the Holy Spirit as our teachers was all sufficient. All sufficient. Kanina po ang sabi po dun sa una, indispensable, kailangan. Ngayon naman po, sabi po dun sa ikalawa, all sufficient. As our teacher, Holy Spirit is all sufficient. Ano? Sabi po doon, sapat sa lahat. Sa lahat po ng bagay, kung kulang po tayo ng karunungan, Holy Spirit teach us. Kung kulang po tayo ng lakas, Holy Spirit give us boldness, courage. Kung kulang po tayo ng compassion, kung tayo po'y mahina ang loob, siya din po yung nagbibigay sa atin ng courage. Kung tayo po ay nanghihina, siya po yung nagbibigay sa atin ng strength. Kung tayo po ay nawawala ng pag-asa, siya po yung nagtuturo sa atin kung paano po tayo magkaroon ng naandun po yung hope. Alam po natin na sa ating laban ng buhay, hindi po tayo iiwanan, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang banal na spirito ay sapat sa lahat. Sapat po sa lahat. Ano po ang sinabi ng 1 John chapter 2 verse 27? 1 John chapter 2 verse 20. You anointing you received from Him. Ano po yung anointing? Ito po ay galing sa banal na spirito ng Lord. As for you, the anointing you received from Him remains in you. You do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing, sabi po din, is real, not counterfeit, just as it has taught in you, remain in Him. Ano po? Sabi po doon, yun pong anointing ng Holy Spirit. Ang Espiritong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. At sabi po doon, at habang siya'y nananatili sa atin, hindi na kailangan natin na turuan ninuman. Hindi na po natin kailangan na mag-aral kay ganitong profesor, kay ganitong, sabi nga po doon, napakatalinong tao, napakagaling na IQ, para maunawaan natin ang kalooban ng Lord, maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Dahil po ang banal na spirito, ang sabi po doon, ang espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan tulad ng itinuro ng espiritu. Ano? Kaya daw po tayo manatili. Kaya po tayo manatili. Remain in Him. Dahil siya po yung magtuturo sa atin ng katotohanan. Hindi po ang banal na spirito, wala pong kasinungalingang itinuturo. Nung sinabi natin sa Panginoon na, Lord, hindi ko kaya, sabi ng banal na spirito, kaya mo. Lord, wala po akong kaalaman, sabi ng banal na spirito, bibigyan ka ng kaalaman. Nung sabi ng banal na Lord, nung sinabi natin sa banal na spirito, sa Panginoon, Lord, walang-wala po ako. Sabi ng Lord, sabi ng banal na spirito, God will provide. Ang lahat po ng bagay, sabi po doon, kapag nagmamanifest sa atin ang banal na spirito ng Lord, at ina-acknowledge po natin na He is our teacher, siya po yung kasapatan ng lahat. All sufficient. Sabi po doon, all sufficient. Sapat sa lahat. Ano man ang kailangan mo, nangangailangan ka ng karunungan, nangangailangan ka ng katalinuhan, ang hilingin po natin ay hindi katalinuhan sa mundong ito, kundi katalinuhang bulat sa ating Panginoon. Sapagkat po siya'y saganang magbigay at kailanman po hindi siya nanunumbat. Kung nawawalan ka na ng lakas, kung nawawalan ka ng determination, acknowledge the mighty moving of the Holy Spirit. Tapat siya sa ating buhay. Tapat siya sa buhay ng bawat isa. Why?
Sabi po dun sa pangatlo, because the power of the Holy Spirit as our teacher is infallible. Sabi po doon, infallible, hindi nagkakamali. Hindi po nagkakamali yung pagtuturo sa atin ng banal na spirito. Hindi po siya nagkakamali sa atin. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed it to us by His Spirit. That is Spirit search all things, even deep things of God. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Subalit ito'y inihahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Praise God po sa umagang ito. Grabe. Even the deep things of God, search and know by the power of the Holy Spirit. Dakila po ang Diyos. Dakila po ang Diyos. Sapagkat yung pong pagtuturo niya sa atin is infallible. Hindi nagkakamali. Kapag dumipende tayo pagtuturo banal na spirit, kailanman hindi po tayo magkakamali. Kailanman kahit po napakadami ng ating nagagawa, kahit pa sabi nga po doon, kahit pa sa ating pagtuturo, ang daming naandoon na nababago ang buhay, napakarami ng tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kung sa ating pong paglilingkod ay maraming gumagaling, sa ating pong pananalangin ay maraming gumagaling na may sakit karamdaman, nakakagawa tayo ng himala. Kung sa ating pong buhay, nagkakaroon po tayo ng discerning spirit, makasais po, naandun po na nagkakaroon tayo ng matinding karunungan at kaalaman na nanggagaling sa ating Panginoon. Kahit pa po tayo ay nagkakaroon ng grabe po yung ating speaking in tongues, manifestation ng Holy Spirit. Alam niyo po ba, kahit na ito'y taglayin ng isang tinawag ng Panginoon, ng isang lingkod ng Diyos, ng isang pinili ng Diyos, kung laging ang tayo'y babad sa banal na spirito ng Diyos, kung yung fruit and gift of the Holy Spirit ay nagmamanifest sa atin, gaano man natin nagagawa ang ipinagagawa sa atin ng Diyos, hindi po natin kakayaning magmalaki. Sapagkat binibigyan po tayo ng banal na spirito ng kapakumbabaan. Humbleness. Para po Para po sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos lamang po ang maitas. Sa lahat po ng ating ginagawa, i-acknowledge po natin that apart from Him, apart from the leading and manifestation and the help ng ating banal na spirito, wala po tayong magagawa. Nagagawa po natin ang lahat ng yan dahil po tayo tinuturuan, binabakpapan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang banal na spirito. Kaya po, walang pwedeng ipagmalaki ang sinuman. Kung ikaw ngayon ay nasa magandang kalagayan, purihin mo ang Diyos, praise God. Kung tayo man po ay may mga pinagdadaanan, lumapit po tayo sa ating Panginoon. At humingi po tayo ng tulong sa ating banal na spirito na lagi po tayong bigyan ng maliwanag na pag-iisip para po malaman natin kung ano ang tama. Hindi po natin kakayanin na laging maunawaan ang kalooban ng Diyos. Lalong-lalo na po sa panahon po ng tayo ay may trials, sa panahon po ng tayo ay nakakaramdam ng mga kabigatan. Kaya po ay mali ang sitwasyon
unexpected situation po yun yung ating ipinapanalangin, na hindi naman po yun yung ating ginugusto, at idinadaan nangyari. Kami pong mga bagay na naandun po, sabi nga po doon ay yun naandun pag dumadating po yung mga discouragement. Hindi po natin masasabing, Lord, nauunawaan ko lahat ito sapagkat ito ikalooban mo. Maaari po na kung minsan nasasabi natin, pero kapag lahat na lang nagsunod-sunod ang mga discouragement, nagsunod-sunod yung mga problema, kabigatan, kung minsan po nahihirapan na tayong unawain. Nasasabi nila natin po, Lord, why? Bakit po nangyayari ito sa atin? Bakit po nangyayari ito sa akin? Bakit po ganito naman katindi? Bakit po parang hindi ko na kaya, Lord? Pero lagi po natin i-ask, Holy Spirit, leads me. Holy Spirit, ipaunawa mo po sa akin kung bakit po nangyayari ang bagay na ito. Holy Spirit, sabi nga po doon, bigyan mo po ako ng courage na pagdaanan itong tagumpay at hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Dahil po yan yung ating counselor na ibinigay sa atin. The Spirit of the Lord is our counselor. Siya po yung ating patnubay na magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Katulad nga po doon sa sinabi nung ating key verse sa umagang ito sa John chapter 14 verse 26. He is our great counselor na magtuturo po sa atin ng lahat ng bagay. Dahil dakila po ang Diyos. Hindi po siya sinungaling. Siya po ay sapat sa lahat. Ano ho? At ang sabi po doon sa last, He is the power of the Holy Spirit as our teacher is unassuming. Pag sinabi pong unassuming, ito po ay hindi nagpapanggap. Totoo. Sabi nga po ng ating millennial ngayon, legit. Talaga pong ito ay tunay. Hindi po mapagpanggap. Hindi po nagkukunwari ang banal na spirito ng Lord. Kaya nga po yun ay sinabing holy. Siya po ay banal. Hindi po yun, sabi nga po din ay noun. Kahit po sinusulat natin siya sa big letter, siya po ay adjective na nagdi-describe kung ano yung spirit na nasa atin. Yung spirit na nasa atin na lagi po nating hinihiling at lagi po nating niyayakap at nakakasama is holy. Hindi po anumang klase ng, sabi nga po doon, yung mga bad spirit. Hindi po yung mga liar spirit. No. It is the Holy Spirit that dwell in us. Siya po ay, it is not unassuming. Hindi siya siya po ay totoo. Siya po ay tunay. Siya po ay banal. Ang sabi po doon sa John 16 verse 13. Sabi po sa John 16 verse 13, ano po ang sabi doon? John chapter 16 verse 13, but when he the Spirit of truth comes, ano po sabi doon, kapag daw po dumating, he will guide you in all truth. He will not speak on his own. He will tell you what he hears. He will tell you what is yet to come. Praise God. Yun daw pong pagdating daw po ng banal na spirito, at yun po'y nararanasan na natin. Yun pong espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo o tutulungan niya tayo upang maunawaan natin ang buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya hindi sa kanyang sarili, kundi kung ano po yung kanyang mga nakita at kung ano lamang po yung kanyang mga narinig. Maging ipapaunawa po sa atin yung mga bagay na darating pa. Praise God. Ganun po makapangyarihan ang banal na spirito. At isa po yan sa gift ng Holy Spirit. Yun pong prophecy. Yun pong discerning spirit. Na nalalaman na po kapag po talagang tayo puspos na ng banal na spirito, hindi pa man po nangyayari,
Ipinapakita na sa atin ng ating Panginoon. Meron po bang instances sa ating buhay na sabi nga po doon na andoon na bakit ganun? Nakita ko yung mangyayari. Nakita ko sa isang taong ito na ganito. Nakita ko na ito yung mangyayari o magaganap. Nakikita ko na hindi pa man dumarating pero ipinakita na ng Lord yung tagumpay sa isa nating gawain ito. Na ipinakita na ng Lord na kapag pumunta tayo sa lugar na ito, napakarami ang maliligtas. Nakita ko na napakaraming tao. Ipinapaunawa at ibinibigay na sa atin ng Panginoon in advance because Holy Spirit dwells in us. Because Holy Spirit teach us to know all things that is true. Itinuturo na sa atin ng Panginoong Hesus, hindi po siya sinungaling. Ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi po siya sinungaling. Yun po yung kapangyarihan na nakikita na natin yung mga bagay na hindi pa man dumarating. Kaya kung ito man po ay positibo, praise God. I-claim po natin at alagaan po natin sa panalangin. At kung may ipinakita naman po ang banal na Espiritu ng Diyos na parang hindi maganda na mangyayari, kaya na po natin itong i-battle sa pamamagitan ng ating panalangin. Na Lord, hindi po ito mangyayari sapagkat ito yung kalooban mo. The best po yung kalooban mo. Kapag po ipinakita, lalong-lalo na po, pinakang importante po, isa po sa pinakang importante na gift ng Holy Spirit is yun pong discerning spirit. Alam niyo po, lagi ko po yan sa tuwing ako ay mananalangin, Lord, give me, give me Lord the discerning spirit. Bigyan mo po ako, Lord, dahil alam niyo po ba sa isang lingkod ng Diyos, marami pong laban na tayo ay pinupuntahan. Pero kapag po ikaw ay may discerning spirit, hindi ka pa man dumarating sa lugar na yon, hindi ko mo pa man nahaharap ang taong yon, na de-discern mo na kung anong spirit meron siya. Kung anong strongholds meron sa isang lugar. Kung ano yung dapat mong i-battle sa panalangin. Kapag po ikaw ay may discerning spirit. Halimbawa po, pupunta ka sa isang lugar na yon, hindi pa man natungtong yung paa mo, ipinapaalaala na sa iyo ng banal na spirito, ito yung strongholds dyan na dapat mong i-battle. O kaya, merong wag kang pumunta dyan sa lugar na yan, mapapahamak ka. O kaya, wag kang makisama sa taong yan. Marami po tayong, yung sabi po yung conscience natin. Sasabihin mo, bakit parang ang pakiramdam ko ako'y kinakabahan? Ano kaya yung mangyayari? Bakit kaya parang hindi ako mapakali? Pero agad po ay tingnan po natin. Agad po ay tanungin natin ang ating sarili. Agad po ay tanungin natin ang banal na spirito kasi po siya yung nagtuturo. Siya po yung nagtuturo sa atin. Kung ano po yung ating nararamdaman. Kaya po alam niyo po ba, kapag po ako'y may nararamdaman, kinakabahan, lagi ko pong hinahawakan yung aking dibdib at sinasabi ko, Lord, you will turn this feeling into positive. Kung ano man po, Panginoong, hindi magandang nangyayari, Lord, you will turn it to positive. Lagi kong declare yon. Holy Spirit, lagi po, Panginoon, natulungan niyo pong maging positibo ang lahat ng bagay na ito. Kasi po may ginagawa, battle, kailangan pong ipanalangin natin. One time po, gusto ko lang ma-share sa inyo, nung umattend po kami ng anniversary ng Bunbon, at praise God po sa katagumpayan nito, ay sinabi po ni Bishop Leo na afternoon, kasi wala na pong time, ay magkakaroon po ng maiksing pagpupulong ang mga pastors. Pero nagkaroon po na may kinausap lang po muna siya at kami po ay nag-iintay dun sa baba. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi ako mapakali, nakabangkaba po ang aking dibdib, na parang hindi panay po ang tayo ko at gustong-gusto ko na pong umuwi. Alam niyo po, sabi ko, Lord, Holy Spirit, ano po ang nangyayari? Pero Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo, you will control everything, oh God, at ipinagkakatiwala ko po anuman po yung hindi magandang nangyayari, Lord, tulungan mo po kami na maging maayos po ang lahat ng bagay. Panay po ang panalangin ko sa Lord at rebuke
Nagre-rebuke po agad ako kasi kapag po tayo kinabahan, kapag po tayo parang hindi mapakali, hindi maganda ang pakiramdam, i-rebuke na po agad natin ito. I-rebuke na po agad natin ito. Sabi ko, ano man po yon, ano man pong hindi magandang ginagawa ng kaaway, ano man po yung nangyayaring hindi maganda, we rebuke it. Sabi ko, we cancel your power in Jesus' name. At alam niyo po ba, nasa daan kami, nalaman na lang po namin na yung palang aking asawa ay ang taas ng BP. Na nag-iisa dun sa aming tahanan. Isa lang siya kasi po ay dahil nga po ang inyong lingkod ay may business, ay hindi po kami pwedeng sabay umalis. Pero dahil po kaming lahat ng mag-iina na andun po sa nagjo-join ng anniversary, ay hindi po namin alam na yung palang aming ama ng tahanan, ang akin pong husband ay nagsasuffer po ng pagtaas ng blood pressure. And praise God, pagdating po namin, nandun po agad yung prayer, kinas out po namin yung yun pong nagiging dahilan ng kanyang pagtaas ng BP, hindi magandang pakiramdam, at glory to God po. Dahil bago pa malang yon ay naghimala na po ang Panginoon. At noon din pong oras na yon, yung himala po ng kagalingan ay naranasan po ng aking asawa. Bagamat wala siyang kasama, bagamat nag-iisa siya, pero yung back-up po ng banal na spirito na nagtuturo sa atin, na natumutulong sa atin ay naroroon na in advance. Ano po? Kaya matuto po lagi tayong i-acknowledge ang mighty moving ng banal na spirito. Napakahalaga po yan sapagkat yung deep things ay lagi pong itinuturo sa atin. Napakahalaga po na lagi po tayong magpaturo at i-acknowledge po natin na Lord, Holy Spirit, you are my teacher. Ikaw po ang aking tagapagturo. Ikaw po pang banal na spirito ang magturo sa akin ng lahat ng bagay. Marami po tayong napapakinggan, napapanood, pero wag po yun yung main, mga dagdag knowledge lang po yun, dagdag wisdom. Pero yun pong ating maging main teacher sa ating buhay ay ang banal na spirito po na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, gusto ko pong ipaalaala yung 4 na bagay na meron na kapangyarihan po ng banal na spirito as our teacher is sabi po doon is indispensable, kailangan, all sufficient, sapat po sa lahat, infallible, ito po ay hindi nagkakamali, at ang kapangyarihan po ng banal na spirito bilang po tagapagturo natin is sabi po doon unassuming, hindi po siya nagpapanggap. Hindi po siya nagpapanggap, siya po ay totoo. Kaya po sa ating buhay, ang mga magulang, kapatid, na sa lahat po ng mga nanunood, matuto po tayong magtiwala sa banal na spirito bilang po ating tagapagturo. Dakila po ang Diyos. Hindi po siya sinungaling sa kanyang mga salita. Ano man po ang kalalagayan natin, mga magulang, kapatid, sa oras na ito, sa lahat po ng nakikinig, lahat po ng sumusubaybay ng ating morning devotion, alam ko po na may ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. Sino man po ang nagnanais pa, hindi maunawaan ang salita ng Lord, hindi maunawaan ang kalooban ng Lord sa kanyang buhay, nalilito. Marami po kahit pa po mga workers, leaders, even pastor, kung minsan hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan, nalilito pa rin sa tunay na nais gawin sa kanyang buhay. Hayaan po natin na i-guide tayo. Hayaan po natin at magpaturo tayo sa banal na spirito. Hayaan po natin na wag nating gamitin yung ating sariling lakas, sariling katalinuhan, kundi dumepende po tayo sa kayang gawin ng banal na spirito sa atin. Sapagkat siya po ay nagtuturo, sapagkat siya po ay sapat, sapagkat siya po ay hindi nagkakamali, at sapagkat hindi po siya nagpapanggap. Ang lahat po ng ituturo sa atin ng banal na spirito ay totoo. Ang lahat po ng ituturo ng banal na spirito sa atin ay tunay. Ang lahat po ng ituturo sa atin ng banal na spirito ay hindi po pwedeng magkamali. Kaya wala po tayong pwedeng higit na pagtiwalaan, kundi yung ibinigay po sa atin na kapangyarihan, ibinigay po sa atin na banal na spirito na galing po sa ating Panginoon.
Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Nawa po sa maiksing sandali ng pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos, tayo po ay napagpala, tayo po ay natuto, at tayo po ay simula po sa oras na ito, gawin po nating tagapagturo ang banal na Espiritu sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na po sa mga bagay na hindi po natin maunawaan. Dakila po ang Diyos, may ginawa na po ang Diyos sa buhay niyo, at ang paalaala ko lang po sa mga pinili ng Diyos, sa mga nakakarinig ng nakakapanood ng ating morning devotion na ito, it is a po na tanggapin na natin ang ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Panampalatayanan po siya, at tunay nga na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, sapagkat sa panahon pong ito wala na po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po na ngayon pinag-uusapan kung gaano kakayaman, kung gaano makapangyarihan, at sapagkat ang lahat pong ito sa pandemic na ito, sa panahon na nararanasan natin, wala na pong kabuluhan ng lahat ng yan. Ang tangi lamang po natin dapat pag-ibayuhin, pagyamanin ay ang ating pong relasyon sa ating Panginoon, ang ating pong pagsunod. At bilang po tayo sumusunod sa Lord, lagi po nating i-acknowledge ang pagtuturo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay muli ay magpaselyo. Salamat po sa umagang ito, sapagkat muli kami po ay nagkasama-samang magbulay-bulay ng iyong salita. Salamat po sapagkat ipinaalaala mo po sa amin na kailangan po namin ang pagkilos, ang pagtuturo ng banal na Espiritu. Salamat po sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay hindi nagkakamali, sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay sapat sa lahat, sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay hindi nagpapanggap. Salamat Panginoon sa paalaalang ito na dapat po talaga kaming magtiwala, dumepende sa kaya mong gawin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat o Diyos sa lahat po ng mga nanunood, nakakapakinig ng morning devotion na ito. Lord, anuman po ang kanilang kalalagayan, anuman po ang sitwasyon ng kanilang buhay, ipaunawa po ng iyong banal na Espiritu na ito po o Diyos sa tulong mo ay kayang-kaya nilang pagtagumpayan. Hindi man po maganda ang kanilang sitwasyon na nararanasan, ito po ay kapag sila'y nagtiwala sa iyo, ito po ay malalagay sa kaayusan. At kung maayos po ang kanilang kalalagayan at patuloy na nagtitiwala sa iyo, lalo pa po silang lumalim, lalo pa po silang lumago at magpatuloy na magtiwala, maglingkod. At tunay nga Panginoong i-acknowledge ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. Salamat o Diyos, ingatan mo po ang lahat ng mga nakikinig, nakakapanood, ingatan mo po ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. At tunay nga o Diyos, sa amin pong nararanasan na hirap o Diyos ng kapaligirang ito, dala po ng pandemic, dala po ng COVID-19 na ito. Lord, alam po namin Panginoon na pinagtagumpay mo na kami. Alam po namin Panginoon na patuloy mo kaming iingatan, gagabayan at patnubayan para po kami saan man kami pumunta, saan man kami naroon, maging safe and sound, O God. Lord, maging po ang morning devotion na ito, lalo mo po siyang pagpalain, lalo mo po pang i-excel, lalo mo po Panginoong i-motivate ang bawat isa. At Lord, kaming lahat na ginagamit mo Panginoon sa morning devotion na ito, ay Lord, tunay nga po, O Diyos, lagi po, lalo po kaming dumipende sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Let your anointing be with us, O God, at sa lahat po ng nasa likod nito, O God, i-bless mo ang kanilang buhay at lalo mo pa po silang i-excel sa paglilingkod sa iyo at sa tunay nga o Diyos, paglalagay pa ng mga bagong karunungan, kaalaman na nagbubuhat sa iyo upang manatili po o Diyos ang aming pangangaral na ito o God ng iyong salita. Salamat po Panginoon, at Lord, tunay ngang ipinagkakatiwala ko na ang amin pong pagpapahayag na ito ay magpatuloy, manatili, lumago at marami pa pong maabot sa lahat ng sulok ng mundo ang katuroang ito. Salamat Panginoon, at Lord, salamat sapagkat kami sinamahan, tinuruan, binakapan ng iyong banal na Espiritu. Lord, receive all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy
tila